God. Magandang umaga po sa bawat isa. Isa pong nakagagalak na umaga na makita ang bawat pamilya, ang larawan na may tinatayo ang pananampalataya. Praise God na tayo'y magtatagumpay. Hallelujah. Praise God. Glory to God. Pwede pa ho nating ipadala yung ating mga family pictures. The Bluetooth device is ready to pair. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Pwede pa ho nating ipadala yung ating mga litrato. Ang layunin po nito is for prayer and intercession na sa bawat araw ng ating daily devotion ay atin pong i-post ang ilang pictures so that they will be included in our prayer. So, yun po ang purpose nito. From now on until the return of the Lord, each family will pray that God will give them victory in their lives. Hallelujah. So, sa mga hindi pa ho nakakapagpadala ng inyong mga pictures, so we encourage you, no? So pag nakita po natin sa ating daily devotion kung sino po yung family na nandoon, so we will pray for them. Nakita rin nyo mga kapatid, yung tinatawag nating barangay council ng 133. So ibig po sabihin, we are praying for them also. So tinatawagan natin si Kapitana Lori, no, through Sister Christine Nolasco, na kung may picture ang council, so that we can pray for them, no, regularly. So, makita ng mga kapatiran, yung mga taong naglilingkod sa kanilang barangay, and that we can pray for them, intercede for them. Hallelujah. So, yun po ang napakahalagang bagay na dapat natin bigyan ng pansin sa oras na ito, sa mga araw na darating. We are all facing challenges. At sabi nga natin, itong mga challenges na ito, hallelujah, ay nothing compare for the glory that is coming when Jesus returned in His own glory, and He will declare who are His people, who are His children. I-declare niya yan publicly. So, itong ginagawa natin is an act of faith, no? Hindi pa tapos ang laban, but we already declared the Word of God, the promise of God that we are more than conqueror. Hallelujah for that. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang bawat pamilya na nakiisa. Hallelujah. Ang JOP Ministry po ay nagko-commit sa inyo to pray for you. So we need the updated picture so that we can pray for you at makilala ng mga kapatiran. Mga kapatid, huwag na natin pag-usapan kung saan ka dumadalo. Sapagkat naniniwala ko, ang JOP family belongs to the family of God. There is only one family of the Lord. No? So, sa oras na to, if you are listening to the Word of God through the ministry, so you are family talaga. Wala pong expiration ng membership ng JOP. So, once you are part of the family, you are family in the ministry. So, praise God, tayo po'y manalangin, ating ilapit. No, kahapon, we have prayed for a certain na kapatiran natin na nasa hospital, and praise God, hindi na siya nagtagal doon sa hospital, nirelease kagad siya. Hallelujah. So, God is powerful. God is really a miracle-working God. He answers prayer. So, post nyo na ang inyong mga ipadala nyo sa akin through messenger, yung mga pictures, kami na po ang bahala. Napansin nyo po, medyo binago ko yung format. The reason kasi napansin ko bakit tayong sinisibat ng warrior.
Supposed to be tayo ang nasa, tayo po ay palusob, hindi tayo ang nilulusob. So, binago ko yung template. So, I'm updating our picture template. So, binago ko po talaga. Napansin ko lang, no, na tayo tinutuhog, no? Baka kita nyo minsan ng kaaway. Hallelujah. If we are not paying attention to the Lord, mapapansin natin nothing's wrong with the picture. Pero naniniwala tayo, hindi yung itsura ng picture, but yung ating yung word of God that we claim. Tayo manalangin. Aming Ama, maraming salamat sa tagumpay. Salamat po, Panginoon, sa mga pamilyang ito na nakikiisa, Panginoon, sapagkat tunay nga pinagkakatiwala nila ang kanilang pamilya sa iyo at sa ministry ng JOP. At tunay nga, O Lord, kami po, Ama, ay gawin mong tapat na ipanalangin sila sa araw-araw, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, bawat isa ay kumakaharap ng mga pagsubok, ng mga problema, ng mga pag-uusig. Dalayan po namin, Ama, sa kabila ng lahat ng ito, sa kabila na pahirap ang buhay, sa kabila na tunay nga na sa kabila ng pandemyang ito, Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, ang katagumpayan ng bawat isa sa pamagitan ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So we thank you, Lord, because we understand your truth. We thank you, Lord Jesus, because we are now standing on your truth. Father God, we are more than conquerors because you are sovereign. We are more than conquerors, Father God, because you assured us of our salvation. Hallelujah. Kaya Panginoon, sa umagang ito, gabayan at ingatan mo kami, Ama. And we also pray, Lord, for the protection, O God, complete protection of every member of our family that are going out, Lord, to work sa kanilang job site, Panginoon. Dalangin po namin, Ama, na ilayo mo sila sa anumang klase ng infection, Lord. And we pray, Lord, na sa buong maghapon sila ay payapa, Panginoon. Walang alalahanin, walang depression, walang fear and anxiety, O Lord. Tunay nga, Panginoon, by allowing you, Lord, to come in our heart, Lord, by allowing your word, O God, to fill our minds, Lord, hanggang sa wala ng bahagi ang dyablo sa aming isipan. That is the time, Lord, that we will enjoy your goodness and mercy. Thank you, Father. Salamat po ng marami, O Diyos, sa mga biyayang tinatanggap namin, Panginoon. Hallelujah. At tunay nga, O Diyos, dalangin po namin na kami po ay handa sumunod sa kalooban mo. We are not paralyzed to submit to you. We are not paralyzed to do your will. So, Panginoon, sa osa to, Lord, give us the boldness, O Panginoon, and opportunities to share your gospel to those people who are lost, to those people who are in need of your help. Thank you, Father. We submit everything to you. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah. We are more than conquerors. So kahapon pinag-usapan natin yan, that we are more than conquerors. The biggest question is, paano tayo naging conqueror? Okay? So kahapon diniscuss natin that we are more than conqueror because God is sovereign. Wala nang ibang Diyos sa mas mataas sa ating Diyos. Walang ibang Diyos na may likha ng langit at lupa. Walang authority and power na sumasakop sa ating Panginoon. Wala po. So, He is sovereign. He rules all things. He created all things. Hawak niya lahat. Kaya mga kapatid, if God promised us salvation, if God promised us victory, so that is true. Mangyayari yan. Ang Diyos ang nangako sa atin. Hallelujah. Huwag natin kakalimutan, mga kapatid, with God, nothing is accident. Nothing is accident. Walang aksidente. Kapag nagkaroon ka ng problema, kahit aksidente ang term ng mundo diyan, ibig sabihin, gagamitin ng Panginoon ang sitwasyon na yan to give us victory through our faith in the Lord.
Kaya huwag mo isipin na yung darating sa buhay mo ay galit ng Diyos. Kapatid, when you accepted the Lord, ang meron tayo ay ang kanyang kabutihan. At kung magkamali man tayo at na naging dahilan ng ating mga challenges, ng ating mga problems and suffering, God can turn our failure into total victory. Kaya sabi doon, trust tayo, magtiwala tayo sa Diyos. That sabi nga natin, the Lord love those people who loves Him. Number 2, we trust God. Ano man ang dumating sa buhay natin, we trust God is working on it with us. And then sabi nga natin, yung tinatawag natin ikatlo, the Lord, hallelujah, called us for a specific purpose. So ito po ang ground, ito po ang condition ni Lord for those people, hallelujah. Sabi nga doon sa Romans chapter 8 verse 28. So those three conditions, no, na kung saan that promise of the Lord is applicable to your lives. Not everyone can claim Romans 8:28. Specifically, the instruction of the Lord is for those who love Him. Number 2, hallelujah, who trust Him. And number 3, hallelujah, to those who are called for His purpose. Everything is according to God's plan in detail, no? So nothing is accident. Walang aksidente, walang tinatawag nating nagkataon lang. Pinlano ng Diyos. Kahit ngayong umaga nakikinig ka sa salita ng Diyos, pinlano yan ng Panginoon. Number 2, God guarantees our salvation. Why do we have victory? Why we are more than conquerors? Because God guarantees our salvation. Romans 8:29, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya, ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya. Number 1, alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ito yung Kanyang mga itinilaga niyang maging tulad ng Kanyang anak. Kahapon nakita ko yung isang post ng isang religious cult leader. No? Nasabi niya na siya ang huling lalagda sa kaligtasan natin. Nakalulungkot. This is not what is written in the Word of God. Hindi yun nakasulat sa Biblia at hindi ganoon mag-isip ang Diyos. Kahabagan siya ng Panginoon sapagkat nagbibigay siya sa harap ng libo-libo niyang miyembro ng maling katotohanan na hindi nagpapahayag patungkol sa ating mabuting Diyos. Though He uses Bible, nakakalungkot. And I pray that His people, yung mga miyembro nila, ay maliwanagan sa katotohanan. Hindi ganon ang Diyos. Kahit po kayo, makita niyo yung post sa inyo, huwag niyo nang i-post, huwag niyo nang i-share. Dahil sometimes may nakikitaan ako nag-share. Hindi po porke biblical sila, tama yung kanilang tinatayuan. So kapatid, mabuti na lang hindi ganun ang Diyos natin. Hindi pagtangga, parang pang-iinsulto pa ang nakikita natin doon. Hallelujah. Kaya kapatid, sabi nga dito, tinalaga niya maging tulad ng kanyang anak, hindi katulad ng kanyang anak na just aangkinin mo yung sa Panginoong Jesucristo. Aangkinin mo na ikaw ang tunay na anak ng Diyos. Aangkinin mo, Diyos ka na. Hindi po ganun yon. Hindi yun ang sinabi na maging katulad ni Kristo. At sabi nga dito sa gayon, naging panganay natin siya. Naging panganay natin siya sapagkat siya ang unang nagpakita ng mabuting halimbawa ng pagsunod ng pagsasakripisyo na maligtas ang lahat. Hallelujah. Praise God for that.
So kapatid, 8 verse 30, at ang mga tinalaga niya nung una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang sala, at ang kanyang mga pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. Hallelujah. Yan po ang ibig sabihin ng God guarantees our salvation. No? Kaya nga mga kapatid, we need to be humble on this. We are not saved by our works. We are not saved by our own sacrifices. We are saved by God's grace through our faith. Sapagkat pinili niya tayo, tinawag niya tayo. Kaya nga mga kapatid, wag tayo magkakamali. The reason why I included this unity in the body of Christ is essential. Ito ang katotohanan. Ito ang katotohanan patungkol sa kaligtasang binigay sa atin ng ating Diyos. Ano ibig sabihin? Magkaisa po tayo. No? Ibig sabihin, with God's attribute, all-knowing, omnipresent, no? Hindi siya created. Sabi nga, wala siyang start, wala siyang end. No? So, ang ating Diyos is beyond our comprehension. Beyond our understanding. Hindi kayang i-contain ng utak natin ang description patungkol sa Diyos. Hallelujah. We are limited by what we see, but God is beyond that. Hallelujah. Paano po nangyari yon? Ito po sabi sa wikang Ingles, Romans 8:29, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. Next, and those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. Hallelujah for that. So, paano ang ginawa ng Panginoon? Paano tayo naligtas? Paano natin nalaman ito? Hallelujah. Number 1. Foreknew. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, God knew beforehand who would come to faith in Christ. God already see the future. God already saw His children. Those who will serve Him. Those who will accept Him. Alam na ng Panginoon niya. Alam niya na ang katapusan ng sanlibutan ito. Hallelujah. So, ibig sabihin, the day you accepted the Lord, alam na ni Lord yon beforehand. Alam na ni Lord kung paano tayo magsaserve sa Kanya. Yan ang attribute ng ating Diyos. Number 2, He predestined us. Ibig sabihin, He chose us. Pinili niya tayo. Many are called, but few are chosen. Maraming tinawag, pero ilan lang ang pinili. Pinili tayo ng Panginoon. Hindi niya tiningnan ang ginagawa nating kabutihan. He accepted us as we are. He accepted us when we are committing sin. Doon siya nag-reveal. Doon siya nagpahayag sa atin sa gitna ng buhay na bihag ng kasalanan. Pinili tayo ng Lord. Kaya sabi nga ni Pablo, He is the worst of all the sinners. Pero binigyan pa rin siya ng chance ni Lord. Number 3, He called us. So paano yun? Through His Word. When you respond to His Word, to His message, to the preaching, then you are called. Kaya sabi nga ng Panginoon, marami pang tupa ang Panginoon na wala sa kulungan. Yun ang dahilan kaya hindi pa siya bumabalik. Then, justified. Ang sabi ng banal na kasulatan, tayo'y napawalang sala na. We are saved. Imagine, the day you accepted the Lord already declared justification. Romans chapter 8, verse 1. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Palakpakan nga natin. Ligtas ka ba, kapatid? Are you saved? Are you saved? Did you accept the Lord? But why don't you claim it right now? I-post nyo sa comment section that you are saved. You are justified. Ibig sabihin, napawalang sala na tayo sa lahat ng ating kasalanan. Sabi, bakit ganito ang Diyos natin? Ang pagpapatawad niya ay nauuna sa ating pagsisisi. Yes.
Ang kanyang pagpapawalang sala ay nauuna sa ating pagtanggap. Ang nagseselyo lamang ng kaligtasan at pagpapawalang sala when we confess with our voices, when we confess that Jesus is Lord, that it sealed our justification. Amen po ba? Kaya nga sabi ng Biblia, hindi tayo naligtas dahil sa ating mga gawa. Hindi gawa ang dahilan kundi pananalig sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Are you justified with Christ? Come on, hallelujah. Kayo ba'y napawalang sala na ni Kristo? I-post yan sa inyong comment section. No, nasa oras na ito, tayo po ay ligtas na. Walang duda, walang pagdadalawang isip. Nakakaano lang yung bang punto natin. Ganun lang kadali yun. Yes, kapatid. Kapag binasa mo ang Biblia, makikita mo, ang Diyos ay mabuti. Hindi mahirap lapitan. Makatarungan, mahabagin, mapagmahal. Hallelujah. At sabi dito, He will glorify us. Bibigyan niya tayo ng karangalan. On that day, hindi lang ang ating buhay ang binago ng Diyos. Pagdating natin sa langit, tatanggapin natin ang isang bagong katawan na panlangit. Hindi na masisira, hindi na magkakasakit. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So dito pa lamang sa ating kaligtasan, isinigurado na ng Diyos. No? Some people are in doubt. Some people are still paying for their own salvation. Yan ang totoo. Marami pa rin nagbabayad. Ayaw nila nung binibigay ng Diyos. Gusto nilang mahirapan. Kaya may nagpapapako sa krus, may nagpapasa ng krus, no? So, sabi nga natin, kung alam lang nila na hindi yan inutos ng Diyos. Ang inutos ni Lord, pasanin mo ang personal na krus sa paglilingkod. Hindi literal na krus. Hindi nyo na kailangan magpapako sa krus sapagkat si Kristo na ang napako sa krus at tanging siya lamang ang may handog na katanggap-tanggap, sapat para sa katubusan ng lahat ng nanampalataya sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Grabe, no? Kaya sabi dito, Romans 8:31, ano pa masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kaya pag kayo po may pagsubok, ang kakampi nyo, Diyos. Ang kakampi mo ay ang Ama. Ang kakampi mo ay ang nag-iisang Diyos. So ngayon, sino ang makalalaban sa inyo? Naintindihan niyo po ba? If God is with us, who can stand against us? Hallelujah. Kaya why we are more than conquerors? Because God assured us that He will save us. God is sovereign. Hallelujah. We are more than conquerors. Number 3. Bakit tayo ay may assurance ng victory? Number 1, because God is sovereign. Number 2, God assured our salvation. And number 3, hindi lang salvation ang inassure ng Panginoon, but His love. Hallelujah. The love of God. The love of Christ. Amen. Hallelujah. Tunay nga. It is a good thing to know that there is a God who loves me, who loves you, who loves us. Kaya pag tinawag, ang pinaka gusto kong marinig sa buong buhay ko ay yung marinig ko siya sa harap ng ating pamilya sa langit. Natatawagin niya ako personally. Hindi ito katulad ng teacher na nagtatawag ng attendance. Sapagkat ako, araw-araw ko, nung nagtuturo ako, araw-araw akong tumatawag
ng attendance, ng roll call. Pero hindi lahat kilala ko. I just mentioned the name, but minsan hindi ko kilala yung tinatawag ko. But I know when the time comes in heaven, when the Lord called my name, that is the most sweetest thing, greatest thing happened in my life. That when God called me, He knows me, not only by name, but He knows me because He created me. My name is inscribed, nakaukit sa Kanyang palad. Sabi nga po ng isang awit, malilimutan ba ng kanyang ina ang kanyang anak? Pero kung malimutan man ang Diyos, hindi. Kayo po ba ay na-excite tatawagin ni Lord yung pangalan mo? Talagang yung connectivity. That when God called your name, you will feel the love, you will feel the joy and the peace of God. Amen? Ako, I'm looking forward for that. That is my special moment. Kasama pa yung eternity. Kaya nga kapatid, kung wala kang inaasahan sa langit, ang gusto mo lang magandang lugar, magandang buhay, kapatid, heaven is not your place. Sapagkat sabi ng Biblia, flesh and blood, yung kagandahan ng lugar, kayamanan ng lugar, katanyagan ng isang lugar, yun ay material. Yun ang hinahangad ng laman ng tao. Yun yung kanyang pagnanasa na magkaroon siya, kaya siya pumapatay, nagkakasala at nagnanakaw, gumagawa ng masama, gusto niyang maangkin yung mga bagay na yon. Hallelujah. The reason why I want to go to heaven, because I want to see the one who loved me, the one who died for me, and the one who saved me. Hallelujah. Gusto kong magpasalamat sapagkat ako'y binigyan niya ng buhay, binigyan niya ng kaligtasan. Amen. Kayo po ba gusto niyo rin na ganun din ang mangyari? Ano sasabihin mo? What will be your first word pag umarap ka na sa Panginoon? Matanong ko kayo. Pag umarap na tayo sa Lord and we will have our chance to hug the Lord, yung yakapin siya. Ano sasabihin mo sa Lord? I-post mo nga dyan sa comment. Kasi grabe yung love ni Lord. Grabe yung pag-ibig ng Diyos. And our only response is on that day. Makakarap natin siya. Naisip mo na ba sasabihin mo sa Panginoon? That will be your moment, but don't worry, that is not only once. No, because there is a lifetime in heaven that you will enjoy the presence, the fellowship with our God. Amen. Hallelujah. Ulitin ko, i-type nyo sa inyong comment section. Ano naiisip mo? O baka hindi mo pa naiisip? Abay, magmanda ka na, baka bukas na yan. Baka magulat na lang tayo. Paggising mo, ang nasa paligid mo ay mga anghel na ng Diyos. Hallelujah. I am excited for the day that I will meet the Lord face to face. I will tell Him I love Him. Hallelujah. 8:31, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Sabi nga katulad ng lalaki sa kanyang asawa, that the husband will protect his family, that the husband will provide for his family. So is our Father, our God, and we are His family. Tayo ang kanyang iglesia. Tayo ang kanyang katawan sa mundong ito. Hallelujah. At tayo'y ikakasal for eternity sa Diyos. From eternity to eternity. Hallelujah. Hindi niya pinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Bago pa man tayo tumanggap sa Lord, naisip na ng Panginoon paano niya tayo ililigtas sa paanong paraan. Hallelujah. Sabi dito, kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak?
Hallelujah. Oh, what a wonderful word that express God's intention of loving us unconditionally. Sabihin mo sa bawat isa, post niyo po sa inyong comment section, may nagmamahal sa iyo. Hello? Sabihin niyo nga po, may nagmamahal sa iyo. May nagmamahal sa ating lahat. Minsan kailangan natin paalalahanan. Pag napapagod na tayo, paalala natin, may nagmamahal sa iyo. The word love, agape, is a kind of word that is very, very profound, napakalawak, napakalalim. Hallelujah. It means everything about God. It means all things about God. It means who is our God. Hallelujah. Totoo yan. Sabi ng wika Ingles, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? Give us all things. Sabi nga natin, mga kapatid, si Lord, more than enough na. Wala na akong ibang ninanais sa mundong ito maliban sa ating Diyos. Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Tingnan nyo. In case of self-condemnation, minsan, binubulungan tayo ng dyablo, we are not worth of God's grace. Wala kang karapatan sa langit, wala kang karapatan sa harap ng Diyos. Kapatid, that is a deception. God is more than willing to save us, and God is ready to redeem us completely until we are innocent from all guilt, from all sins in our lives. Kapatid, yung kasalanang nagawa natin ay tinubos ni Kristo upang tayo'y magkaroon ng kaligtasan. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat po sa inyong pag-respond. So nararamdaman ko, kayo'y nakikinig at nagkakaisa tayo sa ating pinag-aaralan. Hallelujah! Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Kung matisod man tayo, may handang kapatawaran ng Diyos. Sapagkat kilala niya tayo, alam niya ang lakas natin, alam niya ang lahat patungkol sa atin. He did not created us to commit sin. He did not created us, hindi niya tayo nilikha para mabigo. Alam niya na meron tayong kakayahan na sa Kanya galing. Tayo lamang ang nilikha ng Diyos na ginamit niya ang Kanyang kamay. So we are special to the Lord. We are special to Him. No? Hallelujah. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Kaya nga, mga kapatid, hallelujah, kung tinanggap mo si Kristo, wala nang puot sa iyo ang Diyos. Nandun na ang Kanyang pagpapatawad, andun na ang Kanyang katubusan at kaligtasan sa bawat isa sa atin. Romans 8:34, who is to condemn? Christ Jesus is the one who died, more than that, who was raised, who is at the right hand of God, and who indeed is interceding for us. So, nai-imagine nyo, naiintindihan nyo mga kapatid, why we are more than conqueror? Ayan, nakikita natin. We have Jesus, we have God, we have the Holy Spirit.
We have His Word, His promises. Everything in the Bible talks about the love of Jesus. This is the reason, hallelujah, kaya tayo nagtatagumpay. Hahanap ka pa ba na ibang Diyos? Wala nang ibang katulad niyan. Wala nang ibang tulad ng ating Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa bilang pasasalamat sa Diyos, paano nyo sasabihin yon? No? Na sa kabila ng lahat, kung may kasalanan, may kapatawaran. Itinaya ng Panginoon, hindi naman sinugal, itinaya ng Panginoon ang kanyang pangalan sa atin, that on the day we accepted the Lord, we have been declared children of God. Without any probationary status. Nang tinanggap mo si Kristo, ano nangyari? Yun na. It is an eternal status. Sabihin mo nga sa katabi mo, sa IPM nyo nga dito sa message natin, eternal status, hindi temporary. Hallelujah. Hindi temporary, kundi eternal status in the presence of the Lord. Hallelujah. Glory to God. Sino makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? No? Una, kasalanan ba? No. Siya pa nga ang nag-alay ng kanya sarili. Siya pa nga ang namatay sa krus, nabuhay na muli. Hallelujah. Sino makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ano man ang dumating, nothing will affect our relationship to the Lord. Nothing. Katulad ng anak mo, magkasala man siya, anak mo pa rin yan. Kahit gaano kalaki ang kanyang kasalanan, nananatiling anak natin yan. Pamilya natin yan. That is how God treated us. No? Kaya sabi nga, walang makapaghiwalay sa akin sa Panginoon. Paul is telling this to us sapagkat on the part of God, He will not leave you nor forsake you. Sa pananaw ni Pablo, God will never leave you nor forsake you, and that is true. Lahat ng mga lingkod ni Lord, meron silang kapahayagan na hindi ka iiwan ng Diyos. Maliban sa iyo kung magdesisyon ka na talikuran ang Panginoon. Sabi nga malaya kang gawin ang gusto mo, pero hindi lahat ng bagay ay makabuluhan. Hallelujah. Pero sa oras na to, hallelujah. Ano pa ang dahilan mo para tumalikod sa Diyos? Andun na ang katapatan niya. Andun na ang kanyang pag-iingat, andun na ang kanyang generosity, ang kanyang unconditional love. Hallelujah. Who shall separate us from the love of Christ? Tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, persecution, danger, and sword. Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami ng mga tupang papatayin. As it is written, for your sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. Hindi ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. We are more than conquerors. Why don't we claim it right now? PM nyo dyan sa inyong comment section. Hallelujah. We are more than conquerors. Hindi po sinabing I am more than conquerors. We need to be united. We need to be humble in the presence of the Lord so that we can conquer
when we are with God, when we are with our brothers and sisters in the fellowship, we are more than conqueror. Ano ibig sabihin nun? Kaya nga, we are praying for your victory. Somebody is praying for you. Somebody is interceding for you. Ang Panginoon nag-i-intercede, ang church nag-i-intercede. Kaya when you give the church the opportunity, it is our responsibility to pray for your victory. Tulong-tulong. Hindi sa lahat ng panahon si pastor magiging malakas para magpalakas ng iba. Kailangan din namin na ma-comfort, kailangan din namin na ma-strengthen kami. We need you. We need your help. Katulad din ng pangangailangan namin sa ating Panginoon. Kayo ang kasama namin dito sa lupa, so tayo magtulong-tulong. Hallelujah. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Kahit dumating pa ang pinakamatinding pandemya o kaguluhan sa mundong ito na para bang wasak na at katapusan na. Kapatid, we are more than conquerors because there is a God who loves us. Natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga mga kapangyarihan, hallelujah, nothing can separate and will separate us from the Lord. For I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers. Wala. Hallelujah. Nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus, our Lord. Nothing will separate us from God. No power, even nature, angels, or government, nothing can separate. Walang may kapangyarihan sa mundong ito at sa lahat ng dako para ihiwalay tayo sa Diyos. Hallelujah. Praise God. We are more than conquerors. Sabihin niyo nga po, claim it. Claim in your family. Isulat niyo yan ang pamilya niyo. Isulat niyo that we are more than conquerors. Hallelujah. Sige po, i-type niyo po. Hallelujah. I-type niyo that we are more than conquerors. We are more than conquerors. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng ito, Lord. And we thank you for the chance to hear your word, to hear your love, to hear your assurance, to hear your plan. Tunay nga napakaganda ng plano mo sa amin. Hindi kaya ng aming isipan at pangunawa ang napakagandang plano mo. You have assured us of our salvation. You have assured us of our victory. Because you love us. Because you are sovereign. Because you have assured our salvation. Thank you, Father. Panginoon, naniniwala ako, Panginoon, na ang tunay na tagumpay ay hindi dito sa lupa. Ang tunay na tagumpay ay sa piling mo, sa iyong karian. Kasama ka. So Lord, we pray in the mighty name of Jesus Christ. Walang bagay sa buhay namin na pinagkatiwala sa iyo ang mawawala. Even the members of our family, kung ipagkatiwala namin ito sa iyo, hindi sila mapapahamak. Kahit ang mga kapatid namin na kinuha mo na, kahit ang mga kapatid namin na nasa piling mo na, Panginoon, that is not be considered as setback o kabiguan,
Because our ultimate victory is a place in heaven with you. Gusto namin mangyari yan, Panginoon. Not because ayaw na namin ng problema, ayaw na namin ng pag-usap, ng pagsubok, kundi gusto namin makita ka na harap-harapan. We want to express our love to you. We want to worship you along with our heavenly family. Hallelujah. We want to glorify you 24 hours a day, 7 days a week. We want to know you more 7 days a week, 24 hours a day. Hallelujah.